May mga pagkain talagang hindi mo na kailangan hanapin sa mga mamahaling restaurant para masabing masarap. Minsan nasa simpleng kanto lang sila. Pero araw-araw namang dinadayo ng mga tao. Katulad na lang ng meriendahan ni Ate Beth dito sa Cavite Street along Rizal Avenue, Blumentritt. Sa unang tingin, simple lang ang pwesto. Pero kapag nakita mo ang haba ng pila, malalaman mong may special talaga sa lugar na to. Mami, ano po yung mga tinda nyo? May tinda akong palabok, carbonara, pansit, sopas, everyday yun, champurado. Minsan naman meron akong ginataang mais, ubi, champurado, ginataang munggo. So pa iba-iba po yun? Oo, paiba-iba siya. So, anong oras po kayo nagbubukas? 3 p.m. hanggang sa makaubos. So, bali ilang taon na po itong business po? Medyo matagal na rin. Siguro meron ng mga 14 years. Mahigit 14 years na ngang nagtitinda si Ate Beth ng iba't ibang paboritong merienda. Kagaya na lang ng palabok, carbonara, champurado, sopas at marami pang iba. Lahat ng ito, siya mismo ang nagluluto gamit ang sarili niyang timpla. Ang pinakamalaking inspirasyon ni Ate Beth ang kanyang pamilya. Para din sa mga anak ko kasi, yung pag-aanap buhay ko, tsaka sa mga magulang ko. Kasi ako lang din ang inaasahan ng mga magulang ko. Tsaka, syempre yung pag-aaral ng mga anak ko. Para matulungan ko rin sa pag-aanap buhay yung asawa ko. At isa rin sa mga dahilan kung bakit mas marami ang nakakakilala sa kanyang meriendahan ay ang suporta ng mga iba't ibang vloggers na nag-feature sa kanyang negosyo. Pero ika nga nila, kahit gaano pa kaganda ang promotion, kung hindi naman masarap ang pagkain, hindi rin babalik-balikan ng mga tao. Ibig sabihin po, marami na kayong mga regular na suki talaga dito? Oo, marami na rin naman. Tapos mula nung na-vlog ako, kasi napakalaking bagay yung mga vlogger talaga. Kasi nung na-vlog ako, mas dumami yung customer ko. At dito kay Ate Beth, iba ang kwento. Hindi lang isang beses bumabalik ang mga customers. Marami sa kanila ay naging regular na suki na talaga. Kaya naman halos araw-araw, sold out ang kanyang mga paninda. Habang tinitignan mo pa lang ang mga paninda, mapapansin mo na agad na bagong luto at mukhang sobrang appetizing. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit araw-araw ay may mga customers na bumabalik-balik. Isa sa mga sikreto ni Ate Beth ay hindi niya tinitipid ang mga sangkap. Ang maganda pa rito, hindi lang masarap ang mga pagkain, very affordable pa. May secret recipe po kayo kung bakit siya pinipilahan o pinabalik-balikan? Ano? Ng mga customers ninyo? Kailangan lang masaya. Laging masaya sa customer, mabait ka sa customer. Saka syempre yung sarap siguro nung luto, gano'n. Saka ano naman kasi, pangmasa. Hindi ako nagtataas. Dati kasi 25 lang talaga siya, yung sopas tsaka champurado. Eh syempre nagtaasan na lahat. Yun lang naman ang tinaas ko, champurado tsaka sopas. So, nasa magkano po yung champurado? 30 pesos din. 30 pesos. Pati yung sopas 30 pesos. Lahat na 30 pesos. Kung gusto niyong matikman ang mga paninda ni Ate Beth, bukas sila Lunes hanggang Sabado, simula alas 3 ng hapon hanggang maubos ang kanilang paninda. Pero mas maiging maaga kayong pumunta dahil minsan hindi umaabot ng 3 oras ang kanilang paninda, sold out kaagad.